Church, ang ating pong message today is called, God is good even in your pain. Ayan. You know what, church? I realize, maraming mga tao na kahit nga mananampalataya na, maraming mga tao na nanlalamig yung kanilang pananampalataya, maraming mga tao na lumalayo sa Panginoon because of frustrations. Because of maybe disappointments, para pakiramdam nila, binigo sila ng Diyos. Ayan. Pero ang buong katotohanan, we serve a loving, caring, gracious God. Actually, kaya nga, ang sabi nga, meron tayong karapatan. Ibinilang tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong karapatan na tawagin siyang Ama. Okay, so being our Father in Heaven, gusto ko pong maintindihan ninyo paulit-ulit na narinig nyo na itong characteristic ng Diyos that He is good. Paulit-ulit ito kasi alam nyo po, kailangan maliwanag sa atin at dapat ito ay pinamumuhay natin sa araw-araw that God is good. Kailangan maliwanag po sa atin yon. Kasi meron kasi tayong old thinking pattern na akala natin ang Diyos ay mean. Di ba? Ganun yung ano natin. Akala natin pag dumadaan tayo sa mga pain, akala natin pagka dumadaan tayo sa mga problema, akala natin na ayan ay kagagawa ng Diyos sa atin. Pero sa totoo lang, kadalasan, nandun tayo sa mga bad situations, nandun tayo sa, nakakaranas tayo ng pain, pero kung babalikan mo, kadalasan tayo naman na may kagagawan eh. Tama po ba? Tatlong bagay, I realize, tatlong bagay, kaya minsan meron tayong may mga pinagdadaanan tayong mga pain sa buhay natin. First, well, of course, may kinalaman dyan ang enemy because of the temptations. Kaya tayo nag-fall, and then syempre, dahil yun yung part yan ng mga choices natin, part yan ng mga decisions natin, syempre, consequences yun. Okay. And siyempre, lastly, may mga bagay na inaalaw ang Lord sa life natin dahil alam niya na isa itong paraan para matuto tayo. Isa itong paraan para mag-mature tayo. Isa itong paraan para may panahon sa life natin na magpo-point lagi sa Kanya yung glory. So, tatlong bagay po yan. Okay? So, the reason na minsan dumadaan tayo sa mga pain dahil tayo naman talaga ang may kagagawan. Do you agree? Di ba? Yung mga wrong choices natin. Mga wrong choices kasi natin, mga wrong decisions, naglilid yan sa consequences sa buhay natin. Bad consequence sa buhay natin. And syempre, of course, may kinalaman din syempre yung enemy, the devil, pero hindi natin laging kailangan sisihin ng devil dahil minsan tayo naman din talaga yung nagdala doon sa sitwasyon na yon. And again, inaalaw ng Lord yung mga bagay na yon sa life natin dahil kasama ito sa plano niya that all things work together for good to those who love the Lord. Okay, so the title of our message today is called God is Good Even in Your Pain. Ayan. Alam niyo po, when everything is bad, nakikita natin, napaka-bad na nang nangyayari sa paligid natin. When everything is bad, but God is always good. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, God is always good. Amen. So, maaring meron mga bad days or you receive a bad report concerning your health. Marahil siguro may mga bad people, pero God is always good. At yun lang naman po yung gusto kong i-remind kayo sa umagang ito, na gusto ko na, di ba, this past few Sundays, may message tayo na kailangan talaga mag-deepen talaga yung knowledge natin sa Panginoon. Yung mas lalo mo siyang makilala. Kasi nga mali nga yung thinking natin na God is mean. Hindi po mean ang Diyos. Hindi po galit sa iyo ang Panginoon kung nasa pain ka ngayon. Hindi galit sa iyo ang Panginoon kung nasa bad situation ka ngayon. Hindi po siya galit sa iyo. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So,
tingnan nyo po, marahil siguro, isa sa mga dahilan, kaya yung ating perception sa Diyos ay hindi siya mabuti o hindi siya mabuti sa lahat ng panahon. Marahil po siguro minsan meron kang mga prayers, okay? Tapos, yung sagot ng Lord ay hindi yun yung gusto mong sagot, di ba? Or minsan naman, pakiramdam mo, hindi sinasagot ng Lord yung prayer mo. So, nangangahulugan po ba, prayer doesn't work? Hindi po. Kasi kung tatanungin ko po kayo, I believe marami tayong sagot na makukuha kasi nakita naman ninyo many times kung papaano din naman sinagot ng Lord ang inyong mga prayers. Tama po ba? Marami kayong mga references ng ang Panginoon ay sumasagot naman talaga sa ating panalangin. So kung nagtatagal at minsan naman ay hindi pa nasasagot, hindi nangangahulugan na ang ating panalangin ay hindi nagwo-work. Okay? So, God is good whether you are in pain or not. So kung ikaw ba ay nasa pangit na kalagayan or you are in pain, kailangan mo na bang tumigil na maniwala sa Diyos? Kasi alam niyo po, God has not guaranteed us a pain-free life. Di ba? Walang pwedeng magsabi even, ako po, sa sarili ko, hindi ko pwedeng sabihin na pag na kay Lord ka na, wala ng pain. Amen? Mas lalo mo nga ngayon, mas lalo nga na ma-magnify yung pain ngayon kasi mas alam mo na ngayon, hindi katulad nung wala ka pa sa Panginoon, alam mo lang, normal lang yun, no? Then normal din naman talaga yung mga pain sa life natin. Kagaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, hindi naman ipinangako ng Panginoon ang pain-free life. So, gusto ko pong mag-sink in sa heart nating lahat itong message na to, that God is good even in your pain. Hindi po nangangahulugan that you failed. Tandaan niyo po ito ha, hindi po nangangahulugan that you failed, you commit mistakes, galit sa inyo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi galit sa iyo si Lord. At ituloy mo na, sabi mo sa katabi mo, dahil mahal ka ng Diyos. In Book of Romans, chapter 8, verse 38 and 39, sabi dito, nothing can separate us from the love of God. Though we fail, though we commit mistakes, hindi naman ito yung makakapaghiwalay sa atin o hindi magbabago yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi ng verse 38, for I am sure, for I am sure, sigurado ako, not that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us, nor anything else will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, gusto kong maintindihan mo. Kasi, napaka-importante sa araw-araw na pamumuhay natin na maliwanag sa iyo na merong Diyos na mabuti. Amen. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Ang sabi ng Psalms 103 verses 8 to 12, the Lord is compassionate and gracious, is slow to anger. Kaya kapatid, hindi galit sa iyo ang Lord if you are in pain. Still, God is good. He's still compassionate and gracious, abounding in love. He will not always accuse, di ba? You remember yung James chapter 1 verse 5? Tama ba ako? If you lack wisdom, ask the Lord for wisdom, di ba? Sabi doon, He's God who's not finding fault. Hindi yung pag humingi ka ng wisdom, Lord, pahingin wisdom. Kasi itong accusing na to, hindi ito yung ibig sabihin na, Lord, pahingin naman ng wisdom. Hindi, ayoko kasi palpa ka. Ayoko kasi nagkasala ka. Ayoko kasi you failed. No. He's not finding fault. If you ask wisdom, God will give it to you. Anytime na humingi ka sa Kanya, He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve
or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east from the west, so far has He removed our transgressions from us. Kaya, kagaya po ng sabi ko sa inyo kaninang panimula, maraming mga tao, nakakalungkot, mga believers, they fall out, lumalayo, nanlalamig, kasi pag nandun na sila sa bad situation, nasa pain na sila, akala nila, pinabayaan na sila ng Panginoon. Para saan pa yung pangako ng Lord na I will never leave you nor forsake you? Amen? So when you're in pain, and you pray, and you keep on believing, pero hindi mo nakikita yung kasagutan, don't give up. Don't give up. Kasi let God do His job. And our job is to keep praying and to keep believing and to keep trusting. Okay. Alam naman natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, may kinalaman yan para sa ikabubuti natin. Because God is good. Good Father even when you are in pain. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng illustration ng mga pain sa buhay natin. Isang ilustrasyon na, tingnan nyo po, kung merong isang doktor, okay, at ikaw ay nasa operating room. Sino dito ay nakaranas na ng naoperahan? Meron? Okay? Okay. So, kung merong doktor na ikaw ay nasa operating room for a surgery, okay, alam mo, pagka ikaw ay dumadaan sa isang surgery or operation, meron kang mararamdaman kahit paano, kahit may anesthesia, kahit paano meron kang mararamdaman na pain. Tama po ba? Pero yung pain na yon, kung yun naman yung magsisave ng buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin na bad yung doktor. Are you getting that? Alam mo na yung pain na yon ay masisave yung life mo. So when God doesn't immediately end your pain, tandaan niyo po ito, church, listen to this, kung hindi man agad-agad tinatanggal ng Lord yung pain, ang sinasabi ng Lord sa iyo, that moment, itong pain na to, na nararamdaman mo, ngunit, my grace is sufficient for you. Ano ibig sabihin nito? My grace is sufficient for you. Ibig sabihin nito, walang pain na kayang pantayan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No one can separate us from the love of God. Hindi mo pwede sabihin doon sa doktor na, Dok, napakabad mo kasi masakit. Pero kaya nandun yung pain na yon, pansamantala, kasi isi-save nun yung life mo. So, ganun din po yung sinasabi natin. Sometimes yung mga pain na yon nasa life natin because it's working together for our own good. Amen? Alam niyo po, ako, ang dami ko rin karanasan ng mga pain sa life ko. But almost everything natutunan ko sa buhay ay doon sa mga pain na pinagdaanan ko. Ganon din po kayo, naniniwala ako. Amen? Marami tayong natututunan because of pain sa life natin. Well, of course, ayaw naman natin ng pain. Ayaw natin yun eh. Gusto natin lagi maayos, di ba? Well, nga lang minsan marami tayong matututunan through hardships eh. Di ba? Kasi, sabi ko nga po, ako marami talaga, I realize marami ako natutunan sa mga pagsubok, marami ako natutunan sa mga pain, sa mga problema, and kasi, alam mo ba kung bakit? Alam mo ba na ang Diyos ay mas interesado in making me a man of character than He is making me comfortable. Nandiyan ba yan? Ulitin ko ha, na-realize ko, kaya pala sometimes inaalaw ng Lord yung mga pain sa buhay ko. Yun pala, kasi mas interesado siya first and foremost. Mas interesado siya na ma-mold yung character ko bago niya gawing komportable yung buhay ko. God is more interested in making you a man or woman of character than He is making you comfortable. Hindi niya unahin yung comfort mo hanggat hindi pa nababago yung character mo. Are you getting that? Kasi baka mamaya,
Binigyan ka na ng comfort, pero hindi ka na bago, baka mas lalo tayong mapasama. I hope you're getting that. So, ibig sabihin, if you never had any pain or difficulty in your life, marahil siguro hindi ka magmamature spiritually. Hanggang doon sa dumating ka sa point na alam mo, Diyos na ang kailangan mo sa buhay mo. Amen. Yung dumating na doon sa point na, wala na, sabi ko nga sa inyo, lagi nyo naririnig sa akin yun, meron bang sitwasyon sa life mo na masasabi mo na kailangan mo na si Lord? Kasi hindi mo na kaya eh. Diba? At ayaw nga ng Lord yung ganun, yung self-sufficient tayo. Gusto niya, lagi tayo nagde-depend sa Kanya. Huwag po kayong mahiya, kasi yun ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord yung lagi ka nagde-depend eh. Gusto nga ng Lord, lagi kang tumatawag sa Kanya eh. Diba? So makikita mo yung pagkakaiba kasi minsan ang reference natin, yung taong nasa harap natin. Ganun tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung mga tao na sa paligid natin na nagkakos ng pain sa atin, kaya akala natin ng Diyos mean. No, He's good all the time. Anong sabi na Isaiah 55 verse 8 and 9? For my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ang gusto po ng Lord, church, is yung good sa life natin. So, if that's the case, dapat lagi po tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, balikan po natin yung Psalms 100 verse 5. Sabi po sa New Living Translation, for the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to His generation. Sino magsasabi na ang Diyos ay mabuti sa Kanya? Tama po ba? Sino po magsasabi? Masasabi lang ba natin na mabuti lamang ang Diyos pagka in good times? No, God is good even in your pain. Amen? Now, tingnan natin, sabi ko nga sa inyo, i-define nga natin tong word na good. Sabi ng dictionary, the word good is a character. Magkaiba pala siya sa best. Because the word best refers to a quality. Okay. So, kaya sinabi ng Bible, God is good, hindi sinabing God is best. Kasi yung good ay karakter ng Diyos. Ito siya eh. Siya yun eh. Parang sinasabi natin, ako to eh. Sinasabi ng Bible, God is good eh. Hindi sinabi na God is best. Though, alam naman natin, He is the best. But the word best refers to a quality. Okay? So, everything that is truly good in this world is God. And siyempre, ang kabaliktaran, ang devil, the evil of this world, is the opposite of God. If God is good all the time, the devil is bad all the time. Amen po ba? If God is good all the time, and all the time God is good, the devil is bad all the time. Opposite po siya ng Diyos. Alam niyo po, kung kayo ay inabutan ninyo yung pagiging Sunday schooler, one of the earliest truths a child learns in Sunday school is that God is good. Yan po yung isa sa mga unang mga bagay na tinuturo ng mga teacher natin sa Sunday school, na ang Diyos ay mabuti. So the simplicity of these three words masks the depth of such a remarkable character of the Lord. Ibig sabihin po nito, He's absolute, perfect, and holy. Okay? And siya lamang po is the standard of all righteousness. Kung ikaw man po ay lumaki sa isang tahanan sa Christian home, or ikaw ay batang church, natutunan mo po itong characteristic ng Panginoon, that God is good all the time. It simply means that this expression covers one key of the characteristic of God, His goodness. Now, ano naman po ito para sa atin today? Di ba? Ano naman to? Alam natin that God is good. Alam niyo po ba that God is good?
Hindi galit sa iyo ang Diyos, ha? Hindi siya mean, ha? Kaya, di ba sabi kanina, He is compassionate, slow to anger, di ba? Caring, loving God. Alam niyo po, kung i-magnify niyo yun, kung maintindihan mo lang mabuti yun, oo nga, no? Di ba? Mabuti ang Diyos. Hindi siya good ngayon, bad bukas. He's good all the time. Okay. So, ano naman po ito para sa atin today? Paano naman natin to, ang application nito para sa atin today? Totoo nga ba na ang God ay good sa life natin all the time? Totoo ba? O yan po ay isa lamang expression sa'yo. Na-experience mo ba yung goodness ng Lord? Na-experience nyo ba? Kasi it's one thing to know, and another thing is to experience. Yan. Diba, sabi ko sa inyo noon, ewan ko, naalala ninyo, dadating ang time, mararanasan mo rin, o marahil nararanasan mo na ang kabutihan ng Diyos. Hindi lang magtatagal at hindi mananatili na nandiyan ka lang, nakaupo at tagapalakpak ka lang na naririnig mo yung goodness ng Lord sa ibang tao. Kasi sabi ko po sa inyo, dapat yung goodness ng Lord na experience mo. Amen. Kasi baka mamaya, knowledge lang siya, uy, oo nga, God is good, alam mo lang God is good. Pero nararanasan mo ba yung goodness niya? Kasi it's one thing to know and it's another thing to experience. Kasi marami mga tao, they don't live like they believe it. Kasi nga, nahihirapan sila maniwala that God is good for many reasons. Maari siguro dahil sila ay nasa pain. Yung sinasabi natin kanina, pangit yung sitwasyon ko, yung dami kong problema, ganito mga nangyayari sa buhay ko, kaya I don't think God is good. Diba? Parang natutulog ba ang Diyos? Nakakalimutan ba ako ng Diyos? So marahil siguro, it's hard for us to believe, or for some people, yung goodness ng Lord for another reason. Maaari sigurong nasa conflict siya, or yun nga sabi ko sa inyo kanina, nakikita niya lang sa paligid niya, pero hindi niya nararanasan. So, pag ganun po yung nangyayari sa atin, maniwala po kayo sa akin, mas lalo kang magwo-worry, malalo kang mai-stress, at mas dadami ang problema mo. So, minsan, nahihirapan tayo na maranasan. Kasi nga, nagsisimula po yan doon sa understanding na kailangan maniwala tayo na ang Diyos ay mabuti. At hindi lamang Diyos ay mabuti. Buti na lang may Diyos na nakakakita ng lahat. Naniniwala ba kayo na kita ng Lord ang nangyayari sa life natin? Naniniwala ka ba nakita ng Lord kung saan ka pumupunta at kung anong ginagawa mo? Amen. So, naniniwala ka rin ba na mabuti ang Diyos? Kasi alam niyo po, because of pain sa life natin, dahil sa mga problema sa buhay natin, yan ang ginagamit ng devil para bulagin tayo. Yung ating eyes of faith, binubulag ng devil yan. Anong sabi ng 2 Corinthians 4:4? Satan, who is God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So, ganun ang ginagawa niya. Ayan. So, ayan na, magte-tempt siya, magpo-fall ka, magkakasala ka, magko-commit ka ng mga mistakes. Akala mo ngayon, nasa bad situation ka, you are in pain, galit sa iyo ang Diyos. So, hindi mo ngayon makikita ang goodness ng Lord. Kasi nga, gumagamit si devil ng mga pamamaraan para i-blind tayo o i-blinded tayo doon sa goodness ng Panginoon. So, wag po tayong pa-deceive. Diba? Kaya ito, paulit-ulit nating pinapaalala. Diba? Paulit-ulit nating pinapaalala kasi marami mga tao, again, I realize na lumalayo sila sa Diyos kasi akala nila sila ay pinaparusahan. Diba? Yung kinanta natin kanina, the reckless love of God. Well, of course, God is not reckless. Pero, dahil sa pag-ibig nga ng Diyos sa tao, iniwan ni Jesus yung langit eh. Iniwan niya yung comfort zone niya. Di ba, nagkatawang tao, binigay yung buhay dun sa cross. Church, hindi ba natin pwedeng consider na pag-ibig yun? Ng Diyos sa atin? Di ba, iniwan yung langit para sa iyo, para sa akin. So, kailangan tayo
Sabi nga natin kanina, let God do His job and our job is simply believe. Diba? Kasi hindi mo naman kasi pwedeng i-base sa nararamdaman mo yung goodness ng Lord. Kasi parang hindi ko maramdaman ang goodness ng Lord. Diba? Hindi, kasi faith is not a feeling. Church. Because faith operates even when his feelings were not in alignment. Yun ang pananampalataya, nag-work yun. Hindi dahil sa, hindi ko nararamdaman ng presensya ng Panginoon. Amen? Even at this very moment, di ba? Parang hindi tumatayo yung balahibo ko, hindi ko nararamdaman yung presence niya. Hindi kasi, church, ang faith, hindi ito pakiramdam. It's simply believing in your heart. Ang sabi ng Bible, when there are 2 or 3 who gathers in my name, I am in the midst of them. So hindi mo kailangan maramdaman para maniwala ka, nakasama natin si Lord today. It's just simply believing that God is present. Amen? That's the same thing. Ang hindi ko feel yung goodness niya, hindi mo kailangan maramdaman. Basta naniniwala ka that God is good all the time sa buhay mo. Even when you're in pain. Mabuti ang Diyos. Amen? Kaya nga faith is not a feeling because faith operates even when his feelings were not in alignment. So by this, we can conclude 2 things. First, faith is not a feeling. Second, faith can operate despite the worst of feelings. Now, question. Tayo po ba'y nagtitiwala sa goodness ng Panginoon kahit hindi natin nararamdaman? Hindi mo kailangan maramdaman. Well, of course, God is God. Pwede naman niya iparamdam sa iyo eh. At kadalasan naman talaga din, pag nandun na tayo sa peak ng ating pananampalataya sa Panginoon, nararamdaman din naman talaga natin yung presence niya. Pero huwag natin gawin basihan lang yun. That's my point. Huwag lang natin basihan na kasi hindi mo nararamdaman. Nung na-born again ka, naramdaman mo ba? Kahit umarap ka sa salamin, hindi mo makikita yung born again spirit mo. Pero alam mo, na born again ka at ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Tama po ba? So our job is simply believe. And that is faith is all about. That's faith. Simply believe. Kasi wag mong basihan yung hindi ko nararamdaman Pastor. Hindi ko na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Alam mo ba bakit ang Bible, lagi mong nababasa, sabi niyang ganon. Sabi ng Bible, lagi small boys. Small boys, nabasa niyo Bible niyo? Yung presence ng Panginoon always is small voice. Hindi niya kailangan sumigaw kasi He's near to us. He's with us. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na ikaw ay templo ng banal na spirito? Parang hindi ko nararamdaman na merong nasa loob, Pastor. Di ba? Hindi mo kailangan, sabi mo sa katabi mo, hindi mo kailangan maramdaman. Sa lahat ng panahon, Well, of course, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. I'm not saying na hindi, Pero huwag mong gawing basihan na dahil hindi mo nararamdaman, hindi na faithful si Lord. Ano sabi na Psalms 100 verse 5? The Lord is always good. He is always nung ginamit, no? Hindi sinabi dito, sometimes, but always loving and kind, and His faithfulness goes on and to each succeeding generation. Ibig sabihin lang nito, that God is good all the time. Kasi church, sila niyo po, anong benefit nito? Focusing on God's goodness is so important to your life because it gives you the right perspective. Sabi natin, pag tama ang pananaw, tama ang galaw. Pag ang tama yung alam mo, nakasama mo si Lord lagi, tatama galaw mo Pag alam mo, tama yung pananaw mo, nakita ng Lord nang nangyayari sa lahat ng buhay mo, tatama ang galaw mo Tama po ba ako? Pero kung, sabi kasi, merong isang nagsabi kasi, meron daw lugar na hindi nawala doon si Lord. Hindi. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, kita ng Lord ang nangyayari sa buhay natin. Every detail sa buhay natin, alam ng Lord. Alam niya nga bilang ng buhok mo kahit kalbo ka Tama?
Di ba sabi ng Bible, even the numbers of your hairs, alam ni Lord. Grabe. Nakakita ko, Diyos lang ang nakakaalam nun. Kung ilan ang buhok mo, alam ng Lord kung ilan bumagsak sa'yo. Ito, trivia lang. Sabi ko, ang hirap pala, no? Pagka sa babae, bahay namin, ako lang ang lalaki, puro babae. Ako tagalinis ng bahay. Sabi ko, parang puro buhok yung nalalaglag, no? Totoo ba yung mga naglilinis ng bahay, no? Puro buhok. Tapos, pag nagano'n ka to sa ilalim ng kama, ng ano, kawawalis ko lang kahapon, ngayon, ang dami na naman. Pero nare-realize ko, ng Lord, no? Kahit yung mga bumabagsak na yan na buhok sa ulo natin, bilang ni Lord yan. Because He's God. He's God. We cannot limit God. He's all-knowing, all-power, all-present God. Okay? So, focusing on God's goodness is so important sa buhay natin. It gives us the right perspective. Especially, church, especially on your darkest days. Kung kailan mas kailangan natin. Okay, living every day like you believe it. Naniniwala ka sa araw-araw kahit na may pain, kahit pangit ang sitwasyon, alam mo, mabuti pa rin ang Diyos sa'yo at hindi ka pababayaan. Church, napaka-importante nun. Kung bago kang mananampalataya, matagal ka ng mananampalataya, huwag mong kakalimutan yun. Kaya yung sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Kahit anong kalagayan mo, hindi kita iiwanan. Diba? Nga lang, nahihirapan kasi tayo magtiwala na lagi nandiyan ang Panginoon kasi yung iba sa atin nakaranas na iwanan. Na? Hello? Diba? Parang kasi, Pastor, nakailang ranas na ako na iniwan ako eh. Kaya ngayon, ina-attribute natin sa Panginoon yun. No. Hindi. My ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts, ang sabi ng Lord. Believing in God's goodness is one of the foundation of our faith. Importante po yun sa araw-araw, magkita man tayo o hindi, nandito ka man ngayon o wala, sa araw-araw, kailangan maliwanag sa'yo, mabuti ang Diyos sa akin. Pero pag nakalimutan mo yung goodness ng Lord, dyan magsisimula lahat ng mga stresses and worries mo sa buhay mo. Maniwala kayo. Sige, subukan mo isang araw, isipin mo walang Diyos. Ang hirap isipin nun. Di ba? Walang Diyos, walang nakakakita ng kalagayan mo, wala kang pwedeng sumbungan, wala kang pwedeng iyakan, di ba? Walang magpo-provide sa iyo, di ba? Alam niyo po itong katotohanan na to kasi foundation ng faith natin yung goodness ng Panginoon eh. Alam mo, church, pag yan ay naunawaan mo yung katotohanan na yan, it fills us with joy and happy times. And confidence, syempre, kahit na nga life is hard, life is unfair, o painful. Pero pag hindi natin naintindihan that the Lord is good at kung ano yung ginagawa niya, kung ang Diyos talaga ay nagke-care sa atin, di ba? Naunawaan ba natin yung sinabi ng Lord na cast all your cares? Di ba? Ipasa mo sa akin, ibigay mo sa akin lahat ng mga alalahanin mo, ako bahala sa iyo. Di ba? Nga lang nananatili lang kasi yun na alam lang natin. Pero hindi natin pinamumuhay. Sabi nga no, sinasabi lang natin, pero hindi naman natin ipinamumuhay. Sabi nila, itong bibig at saka yung puso, tama ba? 18 inches daw layo nito. Depende Depende kung gaano ano yung leeg mo kahaba. Pero according sa study, 18 inches daw yan eh. Pero minsan daw, ang layo daw niyan. Di ba? Buong bibig mo lang, pero wala dito. Church, ito importante. Kailangan naniniwala tayo. Di ba? Kaya pala sabi ng Bible, the only thing that pleases God is faith. Diba? So when you believe and understand the goodness of God, it will change your life. Maniwala po kayo sa akin. Well, of course, sabi ko nga, hindi natin ito mape-perfect, pero syempre naman, at least makikita natin talaga na kumikilos ang Panginoon sa life natin, kahit nga in pain tayo. Okay? So, church, at ang Diyos ng Bible, Diyos nung unang panahon nila Abraham, di ba, nila Isaac, nila Jacob, nila David, siya rin yung Diyos natin ngayon, and God does not change. Hindi nagbabago ang karakter ng Diyos.
Hindi dahil sa behavior natin ang nagde-determine kung paano tayo dinidil ng Panginoon. His faithfulness never changes. Kahit na nga minsan pasaway tayo. Di ba? Kahit na minsan nagre-rebelde tayo, hindi magbabago yung goodness ng Panginoon. Now, let me share with you, okay, 8 bagay, 8 promises, okay, in the Bible na makikita natin in Book of Psalms, chapter 23. Alam nyo ba na it talks about the goodness of God. Okay, sa dami-dami ng mga promises ng Lord, itong 8 na to, kasama ito sa mga pangako niya. And this shows kung bakit talaga ang Diyos mabuti sa atin. Specifically, 8 ways that God wants to be good to us sa buhay natin. Madidiscover ninyo ito, church, yung goodness niya. Matututunan nyo to. At pag nakita mo to, nabasa mo to, natutunan mo to, magle-lesser, maglo-lower yung stress sa buhay mo. Okay, basahin natin. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Di ba pag nagbasa ka ng Bible, nabasa mo lang yan. Tama ba? Nabasa mo lang yan. Pag hindi ka nag-meditate at hindi ka humingi ng wisdom sa Panginoon, dadaan lang sa iyo yan. Pero alam mo ba that itong passage na to, meron siyang 8 ways to show yung goodness ng Lord sa buhay natin. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, even I am in pain, I will fear no evil. Hindi ako magbabago, hindi ako matatakot dahil alam ko kasama kita. Okay. Kailangan mo bang maramdaman? Hindi. It's simply believing that God is with us. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and mercy or love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So explain natin ito mabilis. Psalms 23, 8 ways God wants to show His goodness in your life. Okay, lahat ito magbe-benefit. Available po ito ha. Available ito because God is good. Hindi dahil sa ikaw ay good. Because God is good. Okay, so when you truly understand God's goodness revealed dito sa Psalms 23, maniwala po kayo sa akin, it will change your life radically. Okay, ito'y sinasabi ko na, araw-araw, paggising mo pa lang, the first step na gagawin mo, alam mo na that God is good to you. Hindi lamang sa iyo, sa pamilya mo, sa lahat ng areas ng buhay mo. Okay, so you will able to say, kasi marahil siguro ngayon nandun ka pa sa tanong na, Lord, bakit? Bakit, Lord? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit? So, from bakit to mabuti ang Diyos. First, yung praise dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. 8 ways to show God's goodness. Okay, alam niyo ba ibig sabihin the Lord is my shepherd, I lack nothing? It means a life of sustenance. Ibig sabihin, church, alam ko, di ba, alam ko, human as we are, alam ko, it's easier to say kaysa gawin. Alam ko naman talaga na meron tayong mga worries in life. Pero merong Diyos na mabuti na nangako sa atin. Di ba? Nag-aalala ka pa ba sa araw-araw na pangangailangan mo? Ang sabi ng Lord, He's our shepherd. Hindi niya tayo pagkukulangin. Ngayon nakaranas na ba dito sa inyo na pinagdukha? Tingin ko naman, wala kasi mukhang malulusog naman tayo. Ano? No? Meron ba dito yung nakaranas na talagang wala siya talagang makain? Maaari siguro nalipasan ka ng isang kain, pero yung talagang wala kang makain, wala naman siguro. Tama? Amen ba? So therefore, mabuti ang Diyos. Amen. So, isa sa mga paraan ng Panginoon para i-show niya yung goodness sa iyo, hindi kanya pagkukulangin. Tama? Kumakain pa naman siguro kayo ng 3 beses isang araw. Amen. Kahit pasaway. Tama? Kahit pasaway ka, kumakain ka pa rin. Mamaya lang, tanghali, masarap ulam mo eh. Kahit pasaway ka. Amen. Nagising ka pa nga kaninang umaga eh. Kaya ka nga nandito. So, mabuti ang Diyos.
So, the Lord is my shepherd, I lack nothing. It leads to number 2, He leads me beside quiet waters. God will help us rest and find peace. Alam nyo, sa totoo lang, ito yung pinakamasarap sa lahat eh. Alam naman ng Lord, sabi ng Lord, in this world there will be trouble. Pero alam nyo, pinakamasarap sa lahat, yung kahit na you are in pain, bibigyan ka ng Lord ng comfort. Naranasan nyo na yon? Yung, sabi ng Lord sa'yo, chill ka lang, relax ka lang, relax ka lang. Malalampasan mo din yan. Amen. Relax ka lang. Alam nyo ba na ang problema, hindi naman magtatagal? Amen. Kasi pag ang problema daw nagtagal, sumpa yun, ang tawag doon. Amen. Hindi magtatagal yung problema na yan kasi may pangako si Lord. Ang pangako niya sa atin, itong number 2, sabi niya dito, He leads me beside quiet waters. Ibig sabihin dito, bibigyan ka ng Lord ng peace and rest. Pag hindi mo na kaya, rest and peace. Amen. Pero sa totoo lang, ito real talk. Nung wala pa tayo kay Lord, saan ka umahanap ng peace? Diba? Magiinom ka magdamag. Pagising, nawala ba yung problema? Hindi, hangover lang ang inabot natin nun. Tama? Pero kay Lord, no, kahit na gaano katinding problema, pag inilapit mo sa Kanya, maya-maya, kaya totoo yung pangako ng Lord eh, the Holy Spirit is our comforter. Alam niyo ba kung ano yung comforter? Kung ikaw ay sa bahay ay meron kang comforter, yung kumot na makapal, kahit napakalamig, pag binalot ka nun, ganun. The Bible represents the Holy Spirit as our comforter. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Sabi ko, ang dami kong reference eh. Every time na ikaw ay binobombard ng mga pain, ng mga problema, when you ask God, Lord, please comfort me, mamaya mararamdaman mo, nagkakaroon ka na ng relaxation. Di ba? Nare-relax ka na. Di ba? Kasi, para saan pa yung sabi ng Lord, na cast all your cares. Pasa mo. May mga basketballista rito, di ba? Ang galing yung magpasa. Tama, di ba? Pasa. Yung mga iba, papasa ng problema, papasa ng blame. Diba? Pero ano sabi ng Lord? Ipasa mo sa akin yung mga alalahanin mo and I will give you rest. Okay, so ibig sabihin pala nito, ibabalance ng Lord yung life natin. A life of balance. Next, He refreshes my soul for His name's sake. Wow! Ito yung sinasabi natin na, alam niyo sabi, isa sa mga katangian daw ng Pilipino ay tayo daw ay resilient. Pero sa totoo lang, ang pinaka-resilient na tao, yung naniniwala sa Diyos. Bakit kamo? May problema ka na, nakakangiti ka pa eh. Nakukuha mo pang ngumiti. Di ba? Hello? Amen ba? Totoo ba na pag may problema, matinding problema, napapangiti ka? Amen. Pero iba yung napapangiti na, mga ganun ha? Iba yon. Kasi nasisira na yon. Pero sa totoo lang, kaya totoong-totoo to eh. Totoong-totoo to. Even in funerals, di ba mga Kristiyano, di ba? Mga Kristiyano, nagsasayawa, kumakanta. Hindi dahil sa hindi nila nire-respeto, ino-honor yung patay. Masaya sila. Masaya tayo kasi alam natin, nasa magandang kalagayan na yung mahal natin sa buhay. Kapiling na ng Panginoon. Amen? So, talagang He refreshes my soul, di ba? Hindi niya tayo pagkukulangin. God will refresh and replenish me when I am drained and empty. Church, do you agree? Na-experience nyo ba yan? Yung walang-wala na, sabi, Lord, wala na talaga. Di ba? Lord, yung natitira kong 5 pesos dito, Lord, it's a matter of life and death. Pero, na-experience, ako, marami akong karanasan na ganito. Yung walang-wala na tapos biglang magpapadala si Lord. Ito yung kay ito yung kay Elijah, alam niyo yung nagpadala si Lord ng ibon, 'di ba? And to us today, it represents yung provision ng Panginoon. Yung walang-wala na, tapos ipaalala sa iyo ng Diyos that He will supply all your needs. Amen.
Hindi ka pagkukulangin. Yung resilient life, di ba? Yung kahit na ano ng kalagayan mo, kakayanin mo yan kasi kaya ni Lord. Okay. Even though I walk through the valley of darkest, or though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ano ibig sabihin nito, church? Ito yung guidance, life of guidance ng Lord para sa atin. Ito yung i-guide niya tayo sa tamang desisyon, di ba? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, tayo ay produkto ng mga mali nating choices. Kaya wag nating i-blame ang Lord o i-blame sa iba kasi marami sa buhay natin, produkto yan ng mga wrong choices or wrong decisions. Tama? Ginaguide tayo ng Panginoon when we are confused. Pag tayo ay natatakot, di ba? Nandyan ang healing ng Panginoon. Nandyan yung pangako ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Kaya even though I walk through the darkest valley, though I am in pain, diba? Hindi ako matatakot. Hindi na ako mag-aalala kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Okay, it's a life of guidance. Number 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ibig sabihin to is a life of abundance. Gusto ko maranasan natin itong lahat, church, itong number 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Pero alam nyo ba, nung pandemic, nakita natin ito. Actually, sa araw-araw naman, nakikita din natin ito. Ibig sabihin, church, alam mo ba, understanding ko dito, habang nakikita mo yung mga tao na struggle, pero ikaw hindi pinapabayaan ng Lord. Amen? Habang sila ay hindi nila alam kung saan nila kukunin yung pagkain nila, ikaw nandun ka sa buffet. Amen? So, ibig sabihin, nagpo-provide si Lord. Nagpo-provide. Diba, hindi ka pinapabayaan. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Tingnan mo yung paraan ng Diyos para ipakita niya yung goodness niya sa'yo. Your cup overflows. Church, I declare na talagang makikita natin ito sa buhay natin. Na talagang makikita mo na meron kang favor ng Lord. Amen? And this leads to the next promise. Number 6, surely goodness and mercy follows me all the days. Follows me. Ibig sabihin nito is a life of favor. Sabi mo nga sa katabi mo, meron kang favor ni Lord. Alam mo ba ibig sabihin pag meron kang favor ng Lord? Minsan nga naiinis na kami. Minsan naghahanap kami ng cell group, na mapagse-cell groupan ng mga restaurant. Pagpasok naman namin, wala namang tao. Pero maya-maya, puno na. Kasi yung favor na yun, dala-dala mo kahit saan ka pumunta. Nahahawa tuloy yung mga pupuntahan mo. Amen. Ito this is a very strong statement. Do you agree? Alam mo ba na kahit saan ka pumunta, dala mo ang favor ng Lord? Alam mo ba na may pabor ang Lord sa'yo? Kaya napakapalad ng mga pupuntahan mo. Pag pumasok ka doon sa bahay, inimbitahan ka ng bahay, sabi mo, napaka-blessed nitong tahanan na to. Bakit? Kasi pinapasok niyo ako eh. Do you agree? Tamo, yun pala, hindi ka na naniniwala eh. Kasi nga, bit-bit mo yung pabor ng Diyos. Amen? Wherever, ano sabi ng Bible? Kahit anong tapakan mo, sige, angkinin mo, magiging sa'yo yan. Yung lupa dyan sa tabi natin, inapakan natin yan. Hiningi natin sa Panginoon yan. Kasi alam natin meron tayong favor ng Lord. Naniniwala ka ba again meron kang favor ng Lord? Pero siyempre huwag mo ipagyabang sa lahat na lang ng puntahan mo, may favor ako ng Lord, may favor ako ng Lord. Favor ako ng Lord. Diba? So ibig ko lang sabihin, church, kailangan maliwanag sa'yo na yung goodness and mercy follows you all the days of your life. Yung number 6 na yung maliwanag sa iyan, maliwanag? Hindi. Many years na illustrate ko na to. Bigyan ko lang ng konting illustration. Itong dalawang pogi, lika kayo. Para tatlo tayo dito. Lika kayo. Lika kayo dito sa una. Please. Para mas maintindihan ninyo. Kasi sabi ko sa inyo, you need to live yung araw-araw by believing na yung goodness ng Lord kasama natin. Okay. For example,
ikaw si goodness. Ikaw si mercy. Ibig sabihin, yung favor ng Lord, kayo yon. Okay. Okay, baguhin lang natin. Ako na lang. Diyan ka, bro. Diyan ka. Kasi, paagawin mo yung favor ko. Okay. Ikaw si goodness, ako si mercy. Ibig sabihin, sige, lakad ka. Yan. Ikaw yung tao. Lika, sundan natin. Kahit saan ka pumunta, kasama mo kami. Yan, sige, saan ka pumunta? Yan. 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 Sige. Okay, pag tumingin ka doon, anong nakikita mo? Hindi, doon sa yun. Yung dulo. Pinto? O, sige, uwi ka na. Joke lang. So, nakukuha nyo yung point, ha? Kahit saan ka pumunta. Lakad ka, bro. Kahit saan ka pumunta, ito, si goodness and mercy. Sama ka rito, huwag ka maiwan. Yan. Kahit saan ka pumunta, yan yun. Yan yun. Yan. Okay? Thank you, bro. Thank you. Salamat sa inyo, mga pogi. Gusto ko maintindihan ninyo, yun yung favor ng Lord eh. Kahit saan ka pumunta. Okay ka? Siyempre, huwag ka lang pupunta naman doon sa ayaw ni Lord na pupuntahan mo. Di ba? Yung goodness ng Lord, yung favor ng Lord, kasama mo kahit saan ka pumunta. Amen? Dapat maliwanag sa iyo, mayroon akong favor ng Lord eh. May favor ako ng Lord. Hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya yan yung sinasabi ng goodness and mercy and all the days of my life. Diba? Hindi lamang doon sa araw na good times. Even when you're in pain, nandun yung goodness and mercy ng Lord sa iyo. Amen? Ito yung life of assurance na sinasabi ng Lord. Kailangan maliwanag sa atin, meron tayong favor ng Lord all the days of my life. And then, syempre, and I will dwell in the house of the Lord forever. Church, tapos na eh. Tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. Tapos na yun. Done deal na yun. Anytime tawagin tayo ng langit, kasama natin ang Panginoon. Yun yung life of inheritance na pangako ng Panginoon. Pero habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, merong mga pangako ang Lord sa atin. Hindi lang dahil sa narinig natin, hindi lang dapat sa alam natin, dapat sinasa puso at sinasa buhay natin. Diba? And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ibig sabihin nito, kasi, okay, bago tayo mag-end, no? Sabi nung iba, hindi, Pastor, basta sa langit na lang ako babawi. Kahit na punong-puno ng problema, ng pain, yung buhay ko dito sa lupa. Narinig nyo na yon? Pero, I find it parang hypocrisy. Sino bang ayaw na maganda ang buhay dito sa lupa? O sino yung gusto na sa langit na lang guminhawa buhay niya, taas kamay? Eh sino naman yung gusto niya, komportable yung buhay niya sa lupa, pag tinawag siya ni Lord, langit pa siya? Di ba? Di ba? Sino ba ayaw na komportable yung buhay dito? May promise ang Lord eh, pero dapat maniwala tayo that God is good sa life natin all the days of our lives. At hindi lang the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Amen? So, nung si Jesus po, pumunta dito sa ibabaw ng lupa, ibinigay niya ang buhay niya sa cross, di ba? At na-receive natin yung benefits nito. Lahat ng goodness na-receive po natin. At alam nyo ba, the cross represents yung expression ng love at goodness ng Panginoon. Diba? At ito yung ino-offer ng Lord sa atin. Pero kailangan nating maniwala. Nga lang ang problema, marami rin naman mga tao na hinahanap nila yung mga bagay na to, yung 8 ways ng goodness ng Lord, hinahanap nila in wrong places. Diba? Akala nila yung career nila ang magbibigay sa kanila ng security. Akala nila yung bank accounts nila. Akala nila romantic relationship. Diba? O ano mang mga bagay sa buhay nila, pero hindi. Sinasabi na itong, alam niyo ba itong Psalms 23? Sinasabi dito na ako ang source ng goodness sa buhay mo. Ako ang source. Dapat maliwanag sa inyo, walang ibang source. Hindi yung career mo. Hindi yung bank account mo. Maniwala kayo sa akin. Pwede kang magising na ma-hack yung account mo isang araw. Pero si Lord, hindi nila kayang i-hack. Amen? Kaya sinasabi ng Lord, ako ang source ng goodness mo. Sa akin ka lang magtiwala.
Di ba? Kahit na you are in pain, kahit ano pinagdadaanan mo, walang bibitaw. Okay? Kasi you know what? The biggest cause of stress sa buhay natin, yung hindi tayo nagpo-focus sa goodness ng Panginoon. But you choose to believe that God is good all the time. Finally, one way to experience the goodness of God is in Psalms 34 verse 9 in the Message Bible. Grabe. Sabi ng Psalms 34 verse 9, worship God if you want the best, the quality. Amen? Worship opens doors to all His goodness. Kaya pagka worship, kalimutan mo na muna yung mga problema mo. 'Di ba? Kalimutan mo na muna yung mga pain mo. Kalimutan mo yung katabi mo. 'Di ba? Mag-worship ka kay Lord kasi magbubukas siya ng pintuan ng goodness ng Lord. Gusto niyo ba ma-experience yung best ni Lord? Bible lang sabi, hindi naman si pastor. Sabi ng Bible, worship mo ako if you want the best. Kasi ang worship, mag-o-open yan ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Tayo po tayo, church. May natutunan ba kayo? Church, I encourage you, araw-araw, wag mong kakalimutan, mabuti ang Diyos sa'yo. Hindi lamang sa'yo, mabuti ang Diyos sa pamilya mo. Mabuti ang Diyos sa church na to. Mabuti ang Diyos sa lahat ng areas ng life mo. Dahil sa kabutihan niya, i-worship natin siya. At magbubukas yan ng lahat ng goodness ng Panginoon sa buhay natin. Alam mo, pumunta ka dito, hindi man aksidente na nandirito kayo. Nandirito ka dahil gusto ng Lord na marinig mo na mabuti siya sa'yo. Kahit anong kalagayan mo, hindi naman natin matatanggap. Yes, may problema. Yes, merong pain. Pero yes din, meron kang Diyos na mabuti. Iba yung alam mo lang na merong Diyos, dapat alam mo, merong Diyos na mabuti sa'yo. Na gusto niya na maranasan mo yung life of balance, life of resilience, yung abundance. Gusto niya na makasama ka niya forever. Gusto niya na makita mo yung favor mo sa Kanya. Lahat yun, pangako ng Lord sa atin yun eh. Pero kailangan mong maniwala. Let God do His job. And your job and my job is simply believe.